Sa pamilyang may pagmamahal, pag-unawa at pagkalinga, nagmumula ang ating mga tagumpay. Sabi nila, tagumpay sa buhay. Mula sa kanila ay umiiip ang sapat na hangin na mag-aangat sa ating pakpak para tayo'y makalipad. Sa anumang paraan, ito man ay sa anyo ng pamanang material o tamang paggabay. Kahit ang simpleng pagmamahal at pag-unawa lamang. Diba? Pero ang lahat ng ito, pera at pagmamahal ay walang-wala ang pamilyang makikilala natin sa kwento sa Sana Lord sa araw na ito. Sa totoo lang, marami pang ibang wala ang mag-asawang si Berto at si Nora. Maging ang pag-ibig para sa isa't isa. Pero higit na mas kalunos-lunos ang kanilang pagtrato sa anak na si Jason. Mga kapatid, sa isang barong-barong sa maputik na area sa lungsod, kung saan ang putik ng pagdarahop at pang-aapi ay sapat na para pasukuin ang sinuman, kaya pa bang makaramdam ng bagay na tinatawag nating pag-asa? Simulan na natin sa Sana Lord ang dulang pinamagatang ika-4 na utos. Itay, pasalamat kay Jason. Hindi ko sa ulo mo ibinato yung bote. Kung nagkataon, basag ang bungo mo. huwag na po kayong magalit. Paano hindi ako mabuburyong? Kabilin-bilinan ko sa yung pag-uwi mo. Pasalubungan mo ko ng isang bote. At talagang balak ko naman pong bumili ng alak pag-uwi ko. Pero binaliwala mong biling ko? hindi po. Alam mo namang mula nung mawalan ako ng trabaho, kulang ang araw ko kapag hindi ako nakakainom. Hindi po kasi ako kumita sa paradaan ng jeep. Kasi naunahan po ako doon ng ibang tatawag ng pasahero. Sana dumiskarte ka ng ibang pwede mong pagkakitaan. Magkakargador nga po sana ako sa palengke, tay. Bakit hindi mo ginawa? Kayang-kaya mo naman magbuhat dahil 12 anyos ka na. May mga kargador na po kasi sa palengke. Hindi na po ako makasingit doon. Kasi yung iba sa kanila nagbanta sa akin na sasapakain ako kapag kinumpetensya ko sila sa kanilang trabaho. Ang dami mong palusot! Totoo po yung sinasabi ko, itay. Sana gumawa ka ng paraan. Nangalakal ka, namanimos, o kahit nang snatch ka ng alas o nagnakaw. Tay, hindi ko naman po kayang gumawa ng masama eh. Huwag ka ng mga tuwiran. Bakit niyo po sinampal, tay? Para magtanda ka. Na uli-uli, huwag kang uuwi ng wala kang dalang alak para sa akin. Wala, lumakad ka! Saan po ako pupunta? Kahit saan. Kahit ano gawin mo, makapag-uwi ka lang na maiinom ko. Malis ka na! Opo, itay. Bilisan mo! Huwag kang uuwi ng wala kang dalang alak, ha? Hihintayin kita rito sa likod bahay. Pag umuwi kang wala kang dalang maiinom ko, tatamaan ka na naman sa akin! Inay, may nakaaway po ba kayo? Ay, isa ka pang buwisit ka. Kung mo ba inihampas ko sa mesang kamay ko, may nakaaway na ako? Kasi po, kararating nyo lang naman po eh. Tsaka mainit na po agad yung ulo nyo. At sino naman ang hindi iinit ang ulo? Araw-araw na lang akong minamala sa sugalan. Bakit po kasi nagsusugal pa kayo eh? Madalas na nga po kayong natatalo eh. Abat! Halika nga rito! Bakit marunong ka pa sa akin, ha? Hindi po, inay. Nagmamarunong ka? Pati nag-iisang bisyo ko pinakikialaman mong buwisit ka? Inay, lagi nyo na lang po ako pinagsasabihan ng buwisit. Totoo namang buwisit ka sa buhay ko eh. Wala po nung magkaisip ako, wala po akong matandaan. Wala po akong maramdaman na parang anak po ang turing niya sa akin. Kahit wala po akong ginagawang kasalanan, lagi po kayong galit sa akin. Lagi po kayo nakasigaw. Madalas niyo po ako sinasaktan.
Ginagawa ko naman pong magagawa ko para mapagsilbihan kayo eh. Para mahalin niyo po ako. Hoy! Huwag mong isumbat sa akin ang paminsan-minsan mong pag-aabot sa akin ng konting barya kapag may kinikita ka, ha? Kulang pa ang buhay mo na ibayad sa laki ng utang na loob mo sa akin. 9 na buwan kitang ipinagbuntis, ha? Mahabang panahon ako nagtiis ng pag-aalaga at pagpapalamon sa'yo para magpalaki ka lang. Huwag mo kong susumbatan! Hindi ko naman po kayo sinusumbatan. Nanay ko po kayo. Mahal ko po kayo. Katungkulan ko po kayong mahalin at paglingkuran. Buti alam mo. Pero mula sa pool, hindi ko po natikman sa inyo pagmamahal ng isang magulang. Pagmamahal na kapag nakikita ko pong ginagawa ng ibang magulang sa kanilang mga anak ay naiinggit po ako. Inggit na inggit po ako, Nay. Alam mo, tigilan mo na nga ang pagdadrama mo at lalo lang akong naiirita sa'yo. Nay, kailan ko po matitikman ang pagmamahal niyo sa akin bilang magulang ko? Kailan po? Jason, ba't ka naghahalongkat sa basurahan? Naghahanap ako ng mga basyong bote o karton na pwede kong maibenta, Mia. Ba't ka nangangalakal? Kasi inoobliga ako ng itay ko na pasalubungan siya ng alak eh. Pambihira naman ang itay mo. Ayaw magtrabaho pero ikaw ang inuobligang suportahan ng kanyang bisyo. Kapag hindi ko kasi siya nabigyan ng maiinom, sinasaktan niya ako. Pareho sila ng inay mo. Kahit bata ka pa, pilit ka ng pinagtatrabaho ng kung ano-ano para mabigyan mo siya ng pansugal. Napakamalas mo sa mga magulang, Jason. Swerte lang ako sa kaibigan, Mia. Kasi nandyan ka. Lagi ka namang nagmamalasakit sa akin eh. Sino pa nga bang magmamalasakit sa'yo kundi ako na kaibigan at kababata mo? Teka, huwag ka nang mangalakal. Oh, ito. Pambili ng alak ng itay mo. Naku, huwag na, Mia. Kunin mo na para hindi ka sakta ng itay mo pag uwi mo. Nakakahiya sa'yo. Okay lang yan. Kahit naman papano kumikita ako sa pagbebenta ng mga basahan. Saka mo na ako bayaran kapag nakatapos ka na ng pag-aaral. Mia. Hindi ba nasabi mo sa akin na minsan pangarap mong makapagtapos ng pag-aaral? Ang maging doktor balang araw. Oo. Yun talagang pagsisikapan ko, Mia. Ang makapagtapos ng pag-aaral. Ang maging doktor. Para makaahon kami ng inay at itay ko sa hirap. At para makatulong ako sa marami. Lalo na sa mga mahihirap. Gaya ng mga taga rito sa squatter na kahit may mga sakit hindi makakapaggamot dahil mahirap sila. Wala ka talagang kwenta, Jason! Wala kang kwenta! Pitay! Hindi lang bato ka matitikman mo sa akin! Ano ba yan? Tama na yan! Eh, itong anak mo eh! Nakakainis! Nay, salamat po sa pagtanggol niyo sa akin. Anong ipinagtatanggol kita? Lumapit lang ako dahil nakakabwisit kayo. Umagang-umaga nagising ako sa ingay nyo. At bakit kita ipagtatanggol? Ano ka, Jason? Sinaswerte? Inay. Kasalanan ng anak mo yan, Nora. Kaya nabubwisit ako. Sinabi ko na sa kanyang wag niya akong pagtataguan ng pera at pagdadamutan. Sukat ba namang nabisto kung may nakaipit na 200 piso sa bulsa niya? Eh sinabi niya sa akin kahapon na wala na siyang pera. Gusto ko po kasing mag-ipon, Itay. Para makapag-aral po ako sa high school. Kasi ayaw niyo po ni Inay na pag-aralin ako. Huwag mo akong pagtataguan ng pera kung ayaw mo masaktan ka, ha? Ako man, Jason, wag mo akong pinagdadamutan at pinagtataguan ng pera. Inay, ang akala ko po ay pagtatanggol niyo ako. Dahil kahit wala po akong kasalanan, kinagagalitan ako ni Itay. Sinasaktan. Kaya tuwang-tuwa po ako sa pag-aakalang sasawayin niyo po si Itay sa pananakit sa akin. Pero...
Alam mo, masyado kang madrama no? Pareho lang po kayo ni Itay ng trato sa akin. Sa kaunting kibot, kinagagalitan niyo ako. Sinasaktan. Hindi ko po maramdaman ang kahit katiting na pagmamalasakit niyo po sa akin. Ang kahit katiting na pagmamahal. Nakaitagal ko na pong kinasasabi kang maramdaman. Umagang-umaga, bubwisitin mo ko. Makalayas na nga't baka malasin na naman ako sa sugalan. Nora, kapag binuenas ka, balatuan mo ako ng pang-inom, ha? Isa ka pang buisit, Berto Magsama nga kayo mag-ama, mga buisit kayo. Tigilan mo na nga yung kangangal-ngal, Jason. Lalo lang ako naaasar sa'yo Itay, kung naging masama po kung anak, kung naging pasaway po ako, okay lang po na maasar kayo sa akin. Natratuhin niyo po ako na hindi maganda. Okay lang po lagi niyo akong kagalitan, sakpan. Pero tay, wala naman po akong ginawa sa inyo ni Inay kundi ang paglingkuran po kayo't mahalin Bakit niyo po ako pinagmamalupitan? Bakit po? Bakit po, Itay? Magdrama ka hanggang gusto mo. Wala akong pakialam sa'yo. At uubusin ko na sa alak ng perang naharbat ko sa'yo. Anong klase po kayong mga magulang ni Inay? Itay, anong klase po kayong ama? Huwag mo ako sumbatan. Wala kang karapatang sumbatan ako, ha? Wala po kayong kwentang magulang! Wala po kayong kwentang ama! Wala akong kwentang ama sa'yo dahil hindi kita tunay na anak! Itay, ano po? Narinig mo ako, Jason. Wala akong kaamor-amor sa'yo. Malupit ako sa'yo dahil hindi kita tunay na kadugo. Hindi kita tunay na anak! Hindi ako ang tunay mong ama. Jason, nasugatan ka ba sa pangangalkal mo ng mga basura? Hindi, Mia. Ba't ka umiiyak? Sinaktan ka na naman ng mga magulang mo? Mabuti pa nga sinaktan nila ako. Mabuti pa nga nung pinagsasampal-sampal nila ako. Pinano. Wala pa nung bata ako. Sanay na akong sinasaktan ng inay at itay ko, Mia. Sanay na ako. Hindi ko nahihindahin na saktan nila ako kahit araw-araw, kahit oras-oras. Manid na ang katawan ko sa mga pananakit nila. Kahit gaano kasakit ang gawin sa akin ng inay at itay. Hindi na ako iiyak. Hindi na ako magdadrama. Pero ang masakit, ang sobrang sakit sa akin, nalaman ko na hindi ako tunay na anak ng itay ko. Hindi ka tunay na anak ng itay mo? Oo. Nang sabihin niya yan sa akin, hindi ako naniwala. Nakiusap ako sa itay ko. Nagmakaawa ako sa kanya para bawiin niya mga sinabi niya. Para pabulaan na niyang hindi siya tunay kong ama. Pero pinanindigan niya na hindi kami magkadugo. Na hindi niya ako tunay na anak. Baka lasing lang ang itay mo. Hindi pa siya nakakainom na mag-usap kami. Malinaw pa ang isip niya. Alam ng itay ko ang sinasabi niya. Alam niya. Siguro nga hindi ang itay mo ang iyong tunay na ama. Kasi mulat sa pool, pinagmamalupitan ka na niya. Wala siyang pagmamalasakit sa'yo. Walang pagmamahal. Isa pang nagpapabigat sa loob ko, Mia. Kung hindi si Itay ang tunay kong ama, baka hindi rin si Inay ang tunay kong ina. Baka hindi ang nakagisnan at nakilala kong ama't ina ang tunay kong mga magulang. Ampun lang nila ako. Ampun.
Ikaw, Nora, sa tuwing uuwi kang talunan sa sugal, nabuburyong ka. Buwisit kasi si Jason eh. Matagal nang buwisit sa buhay natin ang anak mong yun. Nakita kong dumaan siya kanina sa sugalan, kaya naubos ang laman ng bulsa ko. Alam mo, hindi kita maintindihan. Lagi ka na natatalo sa sugal. Sugal ka pa rin ng sugal. Ikaw ang hindi ko maintindihan. May oras na nagkakandara pa ka, napapasubsob ka pa sa lupa sa sobrang kalasingan mo, at inilalabas mo pa makinain at ininom mo. Pero laklak ka pa rin ng laklak ng alak. Kasalanan mo! Ba't ako ang sisisihin mo? Alam mo kung bakit? Alam na alam mo! Likas kang sugapa sa alak. Hindi ako sugapa sa alak. Na magsama tayo, bihira ako uminom. Pero naging sugapa ako sa alak dahil sa... dahil sa paglilihim mo sa akin. Paglilihim? Oo! Kay tagal ko nang kinikimkim ang sama ng loob ko na hindi ko may bulalas. Kaya madalas pa rin pumuputok ang dibdib ko. Parang sasabog ng utak ko. Kaya nawalan na ako ng gana magtrabaho. At kaya madalas akong uminom. Para makalimutan ko na ang ipinaako mo sa akin na anak ng ibang lalaki. Hindi kita maintindihan. Huwag ka na magmaang-maangan. Pinaniwala mo ako na anak ko si Jason. Talaga namang anak mo siya eh. Ikaw ang kanyang ama. Hindi ako ang kanyang ama. Kailanman, hindi ako maaaring maging ama dahil isa akong baog. Ano? Baog ka? Oo! Nalaman ko yan nung maliit pa si Jason na nagkasakit ako sa prostate at na-ospital. Noon ko nalaman na kailanman hindi ako magkakaanak. Teka lang, Berto. Sinarili ko na lamang ang sama ng loob ko dahil ayoko magkahiwalay tayo. Kahit malaman nagpakasal ka lang sa akin para hindi maging dalagang ina. Pero habang nakikita ko ang anak mo, nagngingit-ngit ako sa paglilihim mo sa akin. Kaya madalas ko mapagbuntunan ng galit ang anak mo sa ibang lalaki. Kaya kumukulo ang dugo ko kay Jason. Ano po, Inay? Naiinis po si Itay dahil sa akin? Oo, Jason. Kasi nga, hindi naman talaga siya ang tunay mong ama. Hindi kanya anak, kaya ayaw kanyang nakikita. Ayaw kanyang makasama. Ikaw daw ang dahilan kaya ayaw niyang magtrabaho. At kaya naging sugapa siya sa alak. Kahit naman po mabigat ang loob sa akin ni Itay, kahit nalaman ko pong hindi siyang tunay kong ama, kahit po malupit siya sa akin, tunay na ama pa rin po ang turing ko sa kanya. Alam mo, hindi lang ang Itay mo ang mabigat ang loob sa'yo, Jason. Pati na rin ako. Inay? Nang isilang kita, madalas na akong maaborito. Dahil kamukhang kamukha mo ang iyong ama. Ang iyong ama na minahal at pinagkatiwalaan ko. Pero niloko niya ako. Matapos niya akong mabuntis, iniwan niya ako at pinagtaguan. Ikaw ang buhay na tagapagpaalala sa akin ng panluloko sa akin ng ama mo. Kaya naging suga pa ako sa sugal. Kaya gaya ng Itay Berto mo, nagngingit-ngit ako kapag nakikita kita. Kaya ayoko nang makasama ka pa. Inay? Panahon na siguro para maayos ang buhay namin ng Itay Berto mo. Panahon na para mawala ka sa buhay namin. Hindi po, Inay. Umalis ka na sa poder namin, Jason. Lumayas ka na rito. Inay, wag po. Inay, wag po. Wag niyo po akong palayasin. Huwag kang yumakap sa akin, ha? Huwag kang yumakap. Inay, kahit po wala kayong pagmamahal sa akin, kahit po pag malupitan niyo po ako, okay lang po sa akin. Mahal ko pa rin po kayo. At gusto ko pa rin po kayong makita. Gusto ko pa rin po kayong makasama. Ayoko pong umalis sa piling niyo. Ayoko po. Umalis ka na, Jason. Umalis ka na. Paglilingkuran ko po kayo. Pagsisilbihan habang buhay. Lahat po gagawin ko po para sa inyo nang Itay. Huwag niyo lang po akong palayasin. Bago pa kita kinausap, nakapagdesisyon na ako, ha? At hindi na yun mababago. Kaya bago ka pa umuwi, inimpake ko na sa bag ang mga gamit at damit mo. Ito ang bag mo.
Kunin mo na at umalis ka na. Inay, ayoko po. Hindi po ako aalis. Hindi po ako lalayas. Mahal ko po Umayas kayo. ka na! Inay, mahal ko po kayo. Naihagis ko na sa labas ng barong-barong ang bag mo. Umayas ka na! Umayas Inay, ka na! huwag niyo po akong itulak at ipagtabuyan. Layas! Layas na sabi! Umalis ka na! Inay! Inay! Jason, bakit ka umiiyak? Mia, Ba't may bag na nakasukbit sa likod mo? pinalayas na ako. Pinanay sa bahay. Pinalayas ka ng inay mo? Nakiusap ako sa kanya. Nagmakaawa. Pero kahit anong sabihin ko, hindi na pinabuksan ng pinto ng inay ko. Bakit? Anong nagawa mong kasalanan? Wala. Ganit sa akin ang inay at itay ko. At dahil ako raw ang buhay ng tagapagpaalala sa kanila na napis sila ng tunay kong ama. Kaya ayaw na nila akong makita. Kaya ayaw na nila akong makasama. Jason, kawawa ka naman. Buwisit raw ako sa buhay nila. Ako raw ang dahilan kaya naging suga pa sa alak si Itay. At kaya naging suga pa sa sugal si Inay. Malas raw ako sa kanila. Saksakan ng malas. Hindi ka malas, Jason. Masakit, Mia. Sobrang sakit sa akin. Mapahiwalay. Inay at Itay. Kahit malupit sila sa akin, kahit hindi nila ako mahal, mahal ko sila. Mahal na mahal ko sila. Kung may maitutulong lang ako sa'yo, Jason, gagawin ko. Naaawa kasi ako sa'yo eh. Awang-awa ako sa'yo. Salamat, Mia. Sa lahat ng awa at pagmamalasakit mo sa akin. Hindi kita makakalimutan kahit saan ako makarating. Sige, Mia. Naalis na ako. Saan ka pupunta? Hindi ko alam. Paalam na sa'yo. Jason, mag-iingat ka ha? Nakalayo na ako sa squatters area. Pagod na ako at nagugutom. Parang nahihilo na ako sa gutom. Paano kaya ako kakain? Wala akong pera. Sana makahanap ako ng trabaho. May car wash sa kabilang kalye. Susubukan ko mag-apply doon ng car wash boy. Tatawid na ako. Ha? May paparating na kotse. Mabubundal ako. Mr. Santiago, kaya po palang may-ari ng kotseng nakabundol sa akin. Ako nga, Jason. Nawalan ka ng malay matapos kang mabundol ng sasakyan ko. Kaya isinugod ka namin ng driver ko rito sa ospital. May kinailangan lang akong asikasuhin sa negosyo ko kaya ngayon lang ako nakabalik dito. Pero salamat naman at walang naging malubhang pinsala sa katawan mo. Sabi nga po ng doktor, pwede na po akong lumabas dito sa ospital sa Makalawa. Bago tayo nagkakilala, nakausap ko na ang driver ko. Naikwento mo pala sa kanya na pinalayas ka ng nanay mo. Kaya wala kang tiyak na mapupuntahan paglabas mo rito sa ospital. At
pangarap mo palang maging doktor. Totoo po yan. Solo lang ako sa buhay, Jason. Dahil hindi ako nagkaanak hanggang nabiyudo na ako. Kaya balak ko sanang ampunin ka at pag-aralin para matupad mo ang pangarap mo. Totoo po? Totoo, Jason. Nahaawa ako sa'yo. Kaya pag-aaralin kita ng medisina. Papayag ka ba? Ano, Berto? Inampo ng isang mayamang biyudo si Jason at pinapag-aral? Oo, Nora. Yun ang sabi niya sa akin matapos ko siya makitang lumabas kanina sa gate ng private school kung saan siya nag-aaral. Oh, kumusta naman ang paghahanap mo ng trabaho? Inaalat ako. Inaalat? Kahit saan ako magpresenta, hindi ako matanggap. Talagang mahirap makatagpo ng trabaho ang gaya mong walang mataas na pinag-aralan. Kaya huwag kang mamili ng trabaho. Kahit construction, pasukan mo na. Hindi yan ang nasa utak ko. Bakit pa ako magpapakahirap? Pwede namang magpakuya-kuya-kuy na lang ako rito sa bahay. Anong ikabubuhay natin? Anong ginagawa ni Jason? Pinalayas na natin ang anak ko. Kahit hindi natin siya kasama, pwede natin siya maging palabigasan. Dahil mayaman ang matandang biyudo na umampun sa kanya. Kaya kakausapin ko uli si Jason at manghihingi ako sa kanya ng suporta sa atin. Mabuti kung inaabutan siya ng pera ng umampun sa kanya. Kung hindi siya inaabutan ng pera ng umampun sa kanya, di nakawan niya. Para sa atin, di ba? Ano? Tuturuan mo magnakaw si Jason? Tay, hindi ko po magagawa sa umampun sa akin ang gusto niyo pong mangyari. Hindi kita inabangan dito sa labas ng school para hiyain mo lang ako, Jason, ha? Gawin mong inuutos ko sa'yo. Obligasyon mong gumanti sa maraming utang na loob mo sa amin ng inay mo. Kaya gumawa ka ng paraan para maabutan mo kami ng pera. Kahit magnakaw ka. Pero, itay... Sundin mo ako sa ayaw at sa gusto mo. Pag hindi, malilintikan ka sa akin. Mia, pasensya ka na, ikaw lang naisip kong hinga ng payo sa problema ko sa aking itay Berto. Okay lang, Jason. Sino pa bang unang tutulong sa'yo kundi akong friend mo? Hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko eh. Kinukulit ka ng itay Berto mo na nakawan ng umampun sa'yo? Oo, kaya madalas niya akong tawagan. Kung sa ibang tao hindi ko magagawang magnakaw, lalong hindi ko maaatim gawan ng masama ang taong sobrang bait sa akin. Kaya tinuring ko ng tunay kong magulang si Daddy Kaloy. Buti pa, kahit kulutin ka ni Mang Berto ng kulitin, wag mo siyang sundin. Kung pwede nga lang, wag ko na siyang sagutin kapag tumatawag siya eh. May paraan naman para hindi ka na niya makulit pa. Paano kaya? Magpalit ka ng SIM card ng cellphone mo. Mia, saka na kita tatawagan uli ha. Sige, bye. Bye. Jason, narinig kong pakikipag-usap mo sa telepono. Dumating na po pala kayo, Daddy Kaloy. Huwag kang mamroblema. Ako, Jason. Ako ang bahalang lumutas sa problema mo sa taong gumugulo sa'yo. Mang Berto, huwag niyo naman pong turuang gumawa ng masama si Jason. Ang pagtitinda mo ng basahan dito sa kalsadang atupagin mo, Mia. Nagsumbong po sa akin ang kaibigan ko na tinuturuan niyo siyang magnakaw. Kaya nang makasalubong ko kayo... Kahit anong ituro ko kay Jason, wala kang pakialam. Kaibigan ko po siya. Ina ni Jason ang aking asawa. Pinalayas niyo na po Sa siya. tagal ng naging hirap namin kay Jason, may dapat siyang bayaran sa amin ng kanyang ina. Pero Mang Berto, Huwag ka nga marunong pa sa amin ng asawa ko, Mia. Hindi ka namin pinakikialaman. Kaya huwag mo rin kami pakialaman.
Berto, 500,000 piso ang nasa checking ito. Pwede ko nang i-withdraw ito, Mr. Santiago? Oo, pero kaya nakipagkilala at nakipagkita ako sa iyo, ayokong guluhin mo pang anak-anakan kong si Jason. Ay, sa laki ng perang ibinigay mo sa akin ay hindi ko na siya guguluhin pa. Dapat lang, dahil kapag binigyan mo pa ng problema si Jason, ako na makakalaban mo. Jason, oras na ng gabi. Gising ka pa. Nag-aaral po ako mabuti, Daddy Kaloy. Halos gabi-gabi ka na lang nagpupuyat sa pag-aaral. Kailangan po. Para makapasa po ako sa mga exam sa medical college admission test. At para makapasok po ako sa medical school. Desidido ka talagang makapag-aral ng medisina. Hindi ko po sasayangin ang tiwala at pagkakataon na binigay niyo po sa akin. Salamat, anak. At nakahanda akong suportahan ka hanggang maabot mo ang katuparan ng iyong pangarap. Salamat po. Pagkatapos ko po ng Bachelor of Medicine, kukuha rin po ako ng kursong Bachelor of Surgery. Hindi bali pong matagalan bago ako maging ganap na doktor. Ang mahalaga po, malampasan ko ang lahat ng kailangan para ma-qualify po ako magkaroon ng lisensya sa medisina. Ano, Berto? Doktor na si Jason? Oo, Nora. Yun ang siniguro sa akin ng isang kapitbahay natin bago ako umuwi. Nagpagamot na raw kasi siya kay Jason. Oh, pati nahawakan mo ang noo mo. Nahihilo na naman kasi ako. Na naman? Madalas akong mahilo nitong mga nakaraang araw. Ay, madalas rin akong mahirapang huminga. At kahit wala akong ginagawa, pakiramdam ko, pagod na pagod ako. Bakit kaya? Hindi ko nga rin alam eh. Naku, baka may sakit ka. Ewan ko. Nagdidilim na naman ang paningin ko. Umiikot ang paligid. Hoy! Berto? Berto! Ha? Berto? Nora? Aga mo. Maagang nasimot sa sugala ng puhunan ko eh. Kaya naman pala salubong na naman ang kilay mo. Paano hindi magsasalubong ang mga kilay ko? Umiinom ka na naman. Konti lang naman. Pampakondisyon lang. Nakalimutan mo ba ang sinabi sa'yo ni Jason nung dalhin kita sa ospital? Ang sabi niya... Itay, madalas po kayong mahilo. Nahihirapan sa paghinga at madaling mapagod dahil sa sobrang pag-inom ng alak. Ang sobrang alkohol po kasi ay nakakaapekto sa dugo, kaya nagkaroon po kayo ng anemia. Iwasan niyo na po ang alak para hindi po kayo magkasakit. Maliwanag naman ang ibinilin sa'yo ni Jason na huwag ka nang uminom. Dahil mababaliwala mga gamot na iniinom mo kapag sinabayan mo ng alak. Pero hindi mo naman pala siya sinusunod. Basta nakatalikod pala ako, tuloy ka pa rin sa iyong bisyo. Nora... Gusto mo bang lumala ang sakit mong anemia, ha? Gusto mo na rin lang yatang mamatay, mabuti pa. Madaliin mo na ang buhay mo. Ayan, magpakamatay ka na. Oh, ba't bigla mong hinawakan ng dibdib mo? Sumakit ang dibdib ko. Kaya natabig ko ang silya pagtayo ko. Nahihirapan pati ako huminga. Parang may nakadagan sa dibdib ko. Berto, nanlalamig ang katawan mo ah. At pinagpapawisan ka ng malamig. Masakit pati ang ulo ko. At parang nawawalan ako ng balanse sa pagtayo. Kaya bang sinasabi ko eh. Nora! Baka dahil sa patuloy na pag-inom mo ng alak, lalong lumala ang sakit mo. Dali mo ako sa ospital. Hirap na ako huminga. Mamamatay na yata ako.
Inay, sinikreto ko po kayo rito sa labas ng ward habang nakatulog si Itay Berto dahil... Dahil ano? Dahil po sa madalas sa pag-inom ng alak ni Itay, nagkaroon po ng pamumuo ng dugo sa bahagi ng ugat ng kanyang puso, patungo sa kanyang utak. Naaapektuhan na po ng alkohol ang mga platelets sa dugo niya, kaya nagkaroon siya ng atake sa puso. Atake sa puso na palang naging sakit ni Berto. Hindi lang po yun, Inay. Maliwanag po ang lumabas na resulta ng mga pagsusuri sa kanya rito sa ospital. Na dahil sa sobrang pag-inom niya ng alak, ay nagkaroon siya ng... Nang alin? ng cirrhosis po. Pagkasira po ng atay. Sinisipsip kasi ng atay ang sobrang alak sa dugo, na siya namang lumalason dito at humahantong sa pagkasira ng laman nito. Bakit ka napailing, Jason? Inay, malala na po ang kondisyon ng sakit ng Itay. Hindi na po malulunasan ng paggamot. Kakailanganin na pong mapalitan ang nasirang atay niya sa pamamagitan ng transplant. Jason! Kapag hindi po siya sumailalim sa liver transplant, hindi na po magtatagal ang kanyang buhay. Jason, kailan mo kaya mauoperahan ng Tatay Berto mo? Yan ang hindi ko po alam, Daddy Kaloy. Dahil hanggang ngayon, wala pang linaw kung kailan magkakaroon ng liver donor para kay Itay Berto. Sabi mo may request ka na para magkaroon ng asawa ng nanay mo ng donor ng atay. Opo. Pero marami pong may sakit ng tulad sa kanya ang nangangailangan ng liver transplant. Nauna na silang nakapila. Kaya nasa waiting list pa pong request ko para kay Itay Berto. Paano yan, Jason? Baka kung kailan magkaroon na ng donor para sa Itay Berto mo, huli ng lahat para sa kanya. Jason, narito ka pala sa squatters area. Kanina pa ako rito, Mia. Hindi ko alam na paparito ka. Hindi ko na ipinalam sa'yo kasi hindi naman ako magtatagal rito. Paalis na rin ako. Ano bang ginawa mo rito? Kinakausap ko lang ilang taga rito. Yung ibang mga dating kakilala ko. Nagtatanong ako sa kanila na baka may kilala sila o kamag-anak na kamamatay lang o may taning na ang buhay na maaaring makatulong sa Itay Berto ko. Inihahanap mo ng donor ng liver ang tatay-tatayan mo? Oo. Kasi mahirap kong umasa at maghintay na lang sa request ko ng donor. Sa dami ng mga nakapila roon, baka maging huli na ang lahat bago pa dumating ang para kay tatay. Lalo mo akong pinahanga, Jason. Kailangan kong kumilos para matulungan ko siya. Porsigido kang matulungan si Mang Berto. Mailigtas ang buhay niya. Tungkulin ko yon. Sinumpaan ko ang makatulong na mapabuti ang buhay at kalusugan ng kapwa ko. Sa kabila ng mga ginawa sa'yo noon ng tatay-tatayan mo? Naku, oo nga. Tama yun. Ng mga atraso sa kanya ni Mang Uminom Berto. ka lang. Jason, hayaan mo na yun! Sa maawa pa lang. O, shot mo na! Pabayaan niya Ano lang. ba tumahimik nga kayo dyan? Jason, Mia, hindi ko magagawang pabayaan ang Itay Berto ko. Kahit sinong nasa peligro ang buhay, naging mabuti o naging masama sa akin, tutulungan ko. Walang karapatan magpabaya kanino man ang gaya kong manggagamot. Totoo, Jason. Meron nang magdodonate ng atay sa Itay Berto mo. Opo, Inay. Napakiusapan ko po ang isang namatayan sa squatter. Kapalit po ng pagsagot ko sa burol at pagpapalibing sa yumao niyang asawa. Kaya pwede na pong masailalim sa liver transplant operation si Itay Berto sa lalong madaling panahon. Sino ang mag-oopera sa kanya? Ako po, Inay. Ikaw
Ikaw mismo? Isa po sa pinag-aralan ko ang transplantation ng atay ng tao. Kaya magdasal po tayo, Inay. Para maging matagumpay po ang gagawin kong operasyon kay Itay Berto. Magdasal? Opo, Inay. Dahil dasal po ang pinakamabisang gamot sa gaano man kalubhang karamdaman. Aling Nora, Ikaw pala, Mia. kumusta na po si Mang Berto? Hindi pa yata tapos ang operasyon sa kanya. Kasi hindi pa lumalabas sa operating room si Jason eh. Magdasal po kaya muna tayo sa chapel ng hospital Ikaw na lang ang magdasal kung gusto mo. para po siguradong makaligtas ang asawa niyo. Siniguro ni Jason na alam niya ang gagawin niya. At ang salita na lang niya ang pangahawakan ko. Diyos lang po ang nakakaalam kung magiging matagumpay o hindi ang operasyon kay Mang Berto. Diyos lang. Inay, magpasalamat na po tayo sa Diyos. Anong ibig mo sabihin, Jason? Bago pa po ako lumabas sa operating room, stable na po ang kalagayan ng Itay Berto. Ligtas na po siya. Tagumpay ang isinagawa mong operasyon, Jason? Oo, Mia. Ay, salamat sa Diyos. Ay, mabuti naman. Pero, kinabahan po ako ng habang ongoing ang operasyon kay Itay Berto. Tumigil ang kanyang paghinga. Tumigil na sa paghingahang tatay-tatayan mo? Oo, Mia. Dahil sa hypoxia. Hypoxia? Ano yun, Jason? Epekto po yun ng low oxygen capacity ng oxygen tank na mabilis ko pong nai-adjust. Kaya bumalik rin po sa normal ang paghinga ni Itay Berto. Hanggang sa matapos ang operasyon sa kanya. Salamat, isa kang mahusay na Dr. Jason. Sa Diyos tayo magpasalamat, Mia. Nagtagumpay ang isinagawa kong unang liver transplant sa tulong ng Panginoon. Berto, kumusta ng pakiramdam mo? Medyo nanghihina pa ako, Nora. Pero hindi na ako nahihirapan na gaya ng dati. Sabi nga ni Jason, maaari ka nang magpagaling dito sa bahay, kaya lumabas ka na sa ospital. Malaki ang nagastos ni Jason sa pagkaka-ospital ko. Sa operasyon sa akin. Dapat lang niyang gawin yon. Sa laki ng utang na loob niya sa atin. Nakukonsensya ako, Nora. Sa kabila ng naging kalupitan ko kay Jason noong araw. Sa kabila ng napakaraming sakit ng katawan at kalooban na ipinalasap ko sa kanya. Tinulungan pa rin niya ako. Iniligtas pa rin niya ang buhay ko. Berto, Hindi ko akalain ang taong nagawa ko ng napakaraming kamalian at kasalanan. Siya pa magmamalasakit at tutulong at magliligtas sa buhay ko. tigilan mo na nga ang kakornihan mo, Berto. Alam mo, hindi bagay sa'yo ang magdrama. Laura, napakabuti tao ni Jason. Oh, lalakad na ako ha. At baka malasin pa ako sa sugalan dahil sa kakornihan mo. Hindi ba pinakiusapang ka rin ni Jason na itigil mo na yung pagsusugal? Sino ba siya para sundin ko? Hindi ko mo natulungan ka niya, magiging sunod-sunuran na ako sa kanya, no? Laura. Ako ang nakakaalam ng dapat kong gawin. Walang sino mang maaaring magdikta sa akin. Ang inaalala lang ni Jason at inaalala ko rin, baka dahil sa madalas mong pagsusugal ay magkasakit ka. Jason, salamat.
Utang ko sa iyo ang aking pangalawang buhay. Sa Diyos po tayo higit na magpasalamat, Itay Berto. Dahil sa kabutihan mo, namulat ako sa aking mga pagkakamali. Patawarin mo sana ako sa mga naging kasalanan ko sa iyo. Matagal ko na po kayong napatawad. Kalimutan na po natin ang nakaraan. Salamat. Salamat din po, Itay Berto. Nagpapasalamat ka sa akin? Opo. Wala akong matandaan na nagawa kong mabuti sa iyo na dapat mong ipagpasalamat sa akin. Ang mga natikman ko pong hirap noong bata po ako, ang isa sa naging inspirasyon ko para magkaroon po ako ng sobrang dedikasyon, pagsisikap at tiyagang matupad ang pangarap kong maging doktor. Kaya utang ko rin po sa inyo ang aking naging tagumpay. Ano, Nora? Sumasakit ang tiyan mo? Madalas, Berto eh. Madalas? Oo, hindi ko lang pinapansin dahil nawawala rin. Pero alam mo habang nagtatagal, dumadalas ang pagsumpong ng sakit. At tumitindi ang pagkirot sa totoo lang. O ano yung inilabas mo dyan sa bulsa mo? Tableta para sa sakit ng tiyan. Sinong doktor ang nagreseta sa'yo niyan? Wala. Bakit ka iinom niyan? Ito raw ang iniinom ng mga kasugal ko kapag sumasakit ang tiyan nila eh. Nora, hindi ba ibinilin sa atin ni Jason na huwag tayong basta iinom ng gamot na hindi inireseta ng doktor? Huwag tayong magsa-self-medication. Niniwala ka naman dun. Bakit hindi ako maniniwala kay Jason? Doktor siya. Wala akong panahong magpa-doktor. Isa pa, maaabala lang ang pagsusugal ko. Kaya lalakad na ako ha. Magsusugal ka kahit sumasakit ang tiyan mo? Mawawala rin to mamaya. Nora! Ano yun lumalabas sa bibig mo? Dugo! Berto. Nagsusuka ka ng dugo! Ano, Jason? Colon cancer? Opo, Itay. Yun po ang lumalabas sa mga pagsusuri kay Inay dito sa ospital. Meron po siyang cancer sa bituka. Kaya pala bago ko siya nadala rito, ilang beses siyang nagsuka ng dugo. At pag upo niya sa banyo, may dugo na parang tubig daw na lumagaslas palabas sa katawan niya. Epekto po yan ng tumor na tumubo sa kanyang bituka. Tumor na dapat pong tanggalin sa lalong madaling panahon. Ooperahan ang inay mo? Kailangan po. Sino? Ako rin po ang mag-oopera kay Inay. Takot sa operasyon ng inay mo. Kapag hindi po natanggal agad ang tumor sa kanyang bituka, kakalat po yun sa ibang bahagi ng kanyang katawan na maglalagay sa panganib sa kanyang buhay. Maaari bang wag muna nating ipaalam sa inay mo na ooperahan siya? Saka na natin ipaalam sa kanya kapag natapos na ang operasyon. Tay, kasi baka kapag nalaman ng inay mo na ooperahan siya, nervyusin siya. At ang sobrang nervyos, baka ikamatay niya. Jason, salamat sa Diyos naging matagumpay ang operasyon sa inay mo. oo nga, Mia. Kahit naging pahirapan pa ang pagpayag niyang maoperahan. Kasi takot siya sa operasyon. Kaya lang ano? Habang nagpapagaling si Inay, sasailalim siya sa radiation therapy upang sirain ang naiwang mga selula ng kanser. Kailangan niya din mag-undergo ng chemotherapy. May iinumin at may injection sa kanyang ugat na diretso sa apektadong organo upang gamutin ang kanser. Patatagalan pala ang proseso ng paggamot kay Aling Nora. Oo. Isa sa ilalim din si Inay sa immunotherapy na tinatawag ding biotherapy.
Ang lunas na ito ay paggamit ng natural substances gawa ng immune system ng katawan. Maaring mabagal pero magtutuloy-tuloy na ang paggaling ng inay ko. Jason, salamat anak. Inay, Bakit ka napaiyak? hindi ko lang po napigilang hindi mapaluha. Dahil sa unang pagkakataon, tinawag niyo po akong anak. Jason, Kay tagal ko pong hinintay na marinig sa inyong salitang yan. Mula po nang magkaisip ako, labis ko nang pinanabikan na tawagin ninyo akong anak. Kaya sobra-sobra po ang saya ko. Parang napakagandang musika po sa aking pandinig ang pagtawag niyo sa akin bilang inyong anak. hindi ka na mananabik pa sa pagmamahal ko bilang iyong ina, Jason. Nagbago na ako. Pinapagbago ako ng walang sawa mong kabutihan, pagmamalasakit at pagmamahal sa akin. Sa kabila ng mulat sa pool, hindi ako naging mabuti. Hindi ako naging mapagmahal na ina sa'yo. Nay, Marami. Sobrang dami kong mga naging pagkukulang sa'yo. Mula sa iyong pagkabata, wala akong ipinalasap sa'yo, kundi pawang kalupitan. Sa kabila ng iyong murang gulang at murang katawan, madalas kitang saktan, madalas kitang kagalitan at pagsalitaan ng masasakit. At minsan man hindi ka nakatikim ng pagkalinga at pagmamahal ng isang magulang. Ni minsan hindi kita niyakap at hinagkan. Gayong sabik na sabik ka sa pagmamalasakit at pagmamahal ng isang ina na kahit tagal kong ipinagkait sa'yo. Oh, Jason, halika. Nay, Halika rito. Mula sa sandaling ito, mapapatunayan mo na ang aking pagbabago. Itutuwid ko ang mga naging pagkakamali ko sa'yo. Pupunan ko ang lahat ng mga pagkukulang ko sa'yo bilang magulang mo. Hindi ko na ipagkakait sa'yo ang aking mga yakap at halik na sobra-sobra mong pinananabikan. Hindi na, anak. Hindi ka na mauuhaw sa aking pagmamahal bilang iyong ina. Inay.